Sa puntong ito mga kapatid, alamin natin ang update sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte sa ICC. At live po mula sa The Hague, Netherlands, nanguna sa balita si News 5 anchor Angela Lagunzad Castro. Angela, ano na ang tinatalakay ngayon sa day 2 ng pagdinig? Hi, Bok. Tama ka, nandito pa rin ako sa ICC para nga sa confirmation of charges ni Pangulong Rodrigo Duterte. At of course, ngayon 32 minutes pa lang ang natatapos. 32 minutes pa lang ang natatapos ang nagagamit para dito sa sa nangyayaring confirmation of charges, at doon tinalakay ang mga bagong ebidensya na pinresent ng prosekusyon. Doon pinakita yung sinasabing the so-called PRRD list or narco list, kung saan mayroong pinakitang spreadsheet doon na may mga personalities, at binanggit din doon sa kanilang mga presentasyon na lahat daw ng mga binanggit doon sa mga narco list ni Pangulong Rodrigo Duterte ay namamatay. Kasama na sa mga binigay na example ay yung sila Reynaldo Parahinog, at saka sila Espinosa. Tapos ay pinakita rin doon sa mga may mga video clips mula sa mga news organization ay pinakita ang prosecution tungkol doon sa mga pagmumura ni Pangulong Rodrigo Duterte at pagpapakita niya mismo nitong narco list, itong Excel spreadsheet, at meron pang mga parang ang sinabi niya sa media na itong mga human rights na ito, may pagmura siyang sinabi doon, at sinabi niya, papakain ko itong papel na to sa kanila. Ilan lamang yun, Bok, dun sa mga ipinresenta ngayon. Lumabas muna ako para makapagkwento sa'yo. So, yun muna, Bok. Okay, Angela, kahapon nagkaroon ng pagkakataon ng depensa na magsalita at ginit nila na inosente si dating Pangulong Duterte. Ano namang reaksyon ng kampo ng mga biktima? Sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH, sinabi ni Atty. Nery Colmenares na abogado ng drug war victims na nagulat sila dahil basic daw ang inilatag na depensa ng Duterte camp. Niwala nga raw ebidensya para i-counter ang mga alegasyon ng prosekusyon at hindi raw maituturing na depensa ang sinasabi ni Atty. Nicolas Kaufman na hyperbole or exaggeration lamang ang mga sinabi noon ni Duterte tungkol sa mga pagpatay. Pakinggan po natin ang pahayag ni Atty. Colmenares. Nagulat kami kasi napaka-basic ng depensa na yan. Yung hyperbole kasi o joke, pag walang namatay, pwede nga sabihin, joke nga lang yung nawa ng tayo. Pero ang problema ni President Duterte, matapos siya mag-hyperbole at matapos siya mag-joke, libo-libong namatay. Hindi ko alam kung makumbinsin nila ang korte, pero I think maraming Pilipino hindi makumbinsin na wala siyang intensyong pumatay. Well, Angela, kahapon sinasabi ng kampo ng mga biktima na merong virus of impunity na kumakalat sa bansa dahil kay dating Pangulong Duterte. Anong reaksyon dito ng kampo ng dating Pangulo? Well, Bok, sa panayam sa programang The Big Story ng One News, may reaksyon dyan si Atty. Salvador Panelo na dating Chief Presidential Legal Counsel ni Duterte. At ayon nga sa kanya, repetitive propaganda ang mga sinabi ng prosekusyon at kampo ng mga biktima laban kay Duterte. Speculation at hearsay at hindi suportado ng ebidensya. Nasagot din daw ni Atty. Kaufman ang mga ibinato ng prosekusyon. At bumwelta rin itong si Panelo sa sinabi ni Atty. Joel Butuya na kumakalat umano ang virus of impunity sa bansa. Pakinggan po natin ang naging pahayag ni Atty. Panelo. Yung sinasabi niyang virus of impunity, I think he's referring to the virus of lies that they and he, people like him, have propagated all these years against the former president. Silang kailangan bakunahan ng katotohanan. Angela, nakausap po ba ang defense team matapos ang unang araw ng pagdinig? Kamusta raw ang dating Pangulo? Well, kanina nakausap nga natin bago tayo pumasok dito sa media center si Atty. Nicolas Kaufman, at natanong natin kung nakausap nga ba niya si Pangulong Rodrigo Duterte, at sabi nga niya masaya raw si Pangulong Duterte sa naging takbo ng pagdinig kahapon. Pakinggan po natin ang pahayag niya. I can assure you that he's extremely happy with the way things are going at the present moment in time. He is always
good spirits. He's an 8-year-old man. He has all the conditions which one would expect of an 8-year-old man, with the extra conditions which accompany his cognitive state. So hindi magsasalita today ang defense pero examine daw nila ang ebidensya. Syempre kasi ang pagkakataon nila para makapagsalita ay sa Thursday pa, no? So hindi raw irrelevant sa kaso. Actually natanong ko rin ito no, nakausap ko si Attorney Kaufman kanina, na sinabi ko ano yung masasabi niya doon sa sinabi ng iba katulad na lamang ni Attorney Nery Colmenares no, sa hanay ng mga biktima, na sinasabi nila wala namang basihan at irrelevant yung pagbanggit niya no o pag-involve niya kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang opening statement yesterday. At of course sabi niya ay irrelevant, relevant naman daw itong pagbanggit niya kay Bongbong Marcos dahil nga sa kanilang ebidensya na pinupunto ay si President Bongbong Marcos nga daw ang gagastos no at nagpaplano nitong mga kaso dito sa ICC. Of course, appeal to emotion statement niya yesterday dahil pinasikat daw na Pangulo ito ng Pilipinas. So hinihintay pa raw nila ang desisyon sa challenge nila kaugnay ng jurisdiction ng ICC. So yan muna ang latest dito. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Angela Lagunzad Castro, live po mula sa The Hague, the Netherlands. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.